Alam mo kapatid, ang relihiyon, bahagi ng itinuro ni Kristo yan eh. It's a part of Christ's teaching, what is called in the Bible as dalisay na relihiyon. Sa 1:27 ng Santiago, ganito nakasulat. Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito: dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. Ang may sabi nito si Santiago, alagad ng Panginoong Hesus. Sabi ni Santiago, ang dalisay na relihiyon. Sa Griego, ang ginagamit na salita dyan ay threskia. Ang threskia ay, kung bigyan ng kahulugan sa Griego, ay ceremonial observance, worshiping, religion or worshiping, pagsamba, mga seremonya ng pagsamba, at yan ang katumbas ng salitang threskia na itinatranslate na relihiyon sa salitang Tagalog at sa salitang Spanish o sa Kastila. Kaya ang relihiyon ay pagsamba sa Diyos yan. Pagsamba, mga seremonya ng pagsamba sa Diyos, yan ang literal na kahulugan ng salitang relihiyon sa Biblia. Sabi ni Santiago, ang dalisay na pagsamba o relihiyon ay yung dalawin ang mga ulila at ang mga babaeng bao sa kanilang kapighatian. At pag-ingatan ng isang tao ang kanyang sarili na walang dungis sa sanlibutan. So ang relihiyon nahahati sa dalawa, yung tunay na relihiyon sa Biblia. Yung isa kawang gawa at yung isa pagbabanal. Kasi yung pagdalaw sa mga ulila at babaeng bao, paglingap sa mga, kung tawagin natin, less fortunate. Pag nililingap mo yung mga kawaawa, gaya ng ulila, babaeng bao, at pinag-iingatan mo ang iyong sarili na free, ligtas sa pollutions ng mundo, iniingatan mo ang sarili mong walang dungi sa sanlibutan, yun ang nagko-constitute ng tinatawag sa Biblia na true and undefiled religion. Pure and undefiled religion before God is to visit the fatherless and the widows in their affliction and to keep himself unspotted from the world. Yan ang essence ng dalisay at tunay na relihiyon o ang relihiyong walang dungis. Ngayon, turo ito ni Kristo sa loob ng iglesia. Kasi ang mga katuruan sa Biblia, itinuturo yan sa iglesia na nasa Biblia. Ang dapat mong isipin, kapatid na Eduardo, bago tayo naging tao, may iglesia na umiiral 2,000 taon ang nakakaraan sa panahon ni Kristo at mga apostol. Sila ang nag-pioneer o nanguna para mabuo ang iglesia, mga apostol, mga propeta, mga alagad, kasama na si Santiago ron, At yung kanilang organisasyon, ang tawag doon ay iglesia, yung kalipunan ng mga apostol, mga alagad, etc. Pakinggan natin ang unang Korinto 12:28. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala at iba't ibang mga wika. Yan. Ang Diyos ang nagbuo ng iglesia. Unang-unang nilagay niya sa iglesia, mga apostol, ikalawa, mga propeta, mga guro, kagaya ni Santiago na nagsulat ng salitang dalisay na relihiyon. Kaya itong dalisay na relihiyon, katuruan ito sa iglesia na nasa Biblia. Ang iglesia kasing nasa Biblia, yung umiral sa panahon ni Kristo,
yung kanilang gawa, yung kanilang aral, nakasulat yan, nakarecord sa Biblia. Kaya nga ang Biblia ang ating pinagbabatayan eh. Doon nakasulat lahat ng aral ni Kristo, yung istruktura ng organisasyong itinatag ng Panginoon Diyos, nasa Biblia lahat yon nakasulat. Kung sino-sino ba sila, mga apostol, mga propeta, mga guro, mga ebanghelista, merong mga iba-ibang mga function eh. 4:11 ng Efeso, kapatid na Daniel. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y ebanghelista, at ang mga iba'y pastor at mga guro. Nandyan sa iglesia lahat yan. Apostol, propeta, ebanghelista, pastor, mga guro. Nasa iglesia. Kaya sa iglesia nila itinuturo yung dalisay na relihiyon o pagsamba sa Diyos. Ang relihiyon kasi ay pag-uugnay sa Diyos yan eh. Pagsamba, pag sumasamba ka, nakikipag-communicate ka sa Diyos. Kung kukunin mo yung literal na kahulugan ng salitang relihiyon, yung salitang re ay pag-ulit yun eh, pag-ulit eh. Para lehiyon. Yung lehiyon, kaugnayan yun eh. Legion, ang relihiyon, religare, na ang kahulugan ay muli, yung salitang re-election. Ang ibig sabihin nun, muling pagpapaboto o re-election. No? Yung relihiyon, yung lihiyon ng tao, yung ugnayan ng tao at ng Diyos na putol nang magkasala si Eva at si Adan. Naputol yung kaugnayan ng Diyos sa tao. Kaya kinailangan yung muling pakikipag-ugnay o reconciliation. Doon yun ang diwa ng salitang relihiyon. Basahin nga natin sandali, 2 Korinto 5:19, kapatid na Daniel. Sa makatwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanglibutan sa Kanya rin, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan, at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Yun, merong pagkakasundo na dapat maganap. Yung pagkakasundo ng Diyos at ng tao sa pamamagitan ni Kristo. Parang yun ay reconciliation. Sa English ang tawag ay reconciliation. God was in Christ reconciling the world unto Himself, not imputing their trespasses on them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Yung pagkakasundo. Yun ang essence ng relihiyon eh. Magkasundo uli ang tao at ang Diyos dahil naputol yung kasunduan nang lumabag si Eva at si Adan sa halamanan ng Eden. Pinaalis sila ng Diyos, pinalabas, naputol ang kasunduan ng tao at ng Diyos. Doon papasok yung ideya ng relihiyon. Para maugnay na muli ang tao sa Diyos, ay kailangan ng relihiyon. At ang relihiyong totoo ay itinuro ng mga apostol. At ang mga apostol nasa iglesia. Ang tanong natin, aling iglesia ba yon? Alam na natin ang relihiyon ay dalawang essence. Kawang gawa, pagmamalasakit sa mga ulila at babaeng bao, at pag-iingat sa sarili na walang dungi sa sanlibutan o pagpapakabanal. Dalawa ang essence ng tunay na relihiyon, kawang gawa at pagpapakabanal, pagsunod sa utos. Saan itinuro yan? Sa iglesia, dahil ang nagturo niyan, mga alagad, mga apostol, yung salitang relihiyon, sila nagturo. And tanong, anong iglesia ang tinuruan nila niyang mga